Tayo mga tao ay sanay na gumawa o mag-imagine ng sarili nating Diyos. At may mga kaisipan na talagang sobra na nating pinaniniwalaan na halos totoo na alam naman natin siguro or hindi, pero hindi talaga totoo. At di naiiba dyan ang pagkakilala natin bilang mga tao sa Diyos. May mga ipinasa sa atin na paniniwala na maaaring taliwas sa Biblia. Pero sa sobrang narinig na natin ito ng maraming beses at maraming beses ito narinig ng mga nauna sa atin at mga paligid natin, and we speak it so often na naging totoo na at nagiging biktima minsan ang karakter ng Diyos. We are in danger of not knowing who really God is. Tayo mga tao ay nakalika ng sarili nating imahe, paniniwala, karakter kung sino ba talaga ang Diyos. May paraan ba? Ito ang tanong ngayon. May paraan ba para makilala talaga natin ang Diyos? I mean, meron bang pwedeng gamitin na tool or pwedeng pagbasihan na katotohanan para makilala talaga natin kung sino ba talaga ang Diyos? Today, let's talk about what is the best way to know God. Hello, I'm Gene Estrabon III. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Here in our podcast, we inspire you through God's Word towards a meaningful life. And welcome to episode 13. What is the best way to know God? Oo nga no, naitanong mo na ba yan? Ano bang mabuting paraan o mahusay na paraan para makilala talaga natin ang Diyos? May paraan ba? Sino ang pwedeng panggalingan ng katotohanan na to at ano ang pwedeng panggalingan? In this podcast, you will learn about the best way to know God. Totoo yan, may paraan at may tunay at mabisang paraan para makilala natin ang Diyos. Manatiling makinig sa podcast na ito hanggang dulo para malaman mo yung pamamaraan na yun. Maybe this will revolutionize your life for the better. At kung maunawaan mo ito, mas magiging malawak ang pananaw mo sa buhay-buhay, sa sitwasyon mo, sa mga tao sa paligid, dahil malalaman mo kung sino talaga ang Diyos. Yung Diyos na nasa Bible. And if you're new to this podcast, please consider to follow or subscribe to Speak to Inspire. We're in Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, at iba pang platform. Just look for it. Speak to Inspire ay nasa Facebook din at YouTube. Okay, yay! We are in our 13th episode. Ang 13th episode na to ay about what is the best way to know God. Itanong mo na ba yan? Parang alam yun, parang pwede ko ba makilala ang Diyos? Or wag na lang, ang hirap eh. And sometimes, social media or yung mga sa paligid natin have fallen short kung paano ba talaga kilalanin ang Diyos. There are so many opinionated things and thoughts and truths about God na hindi naman talaga galing sa Diyos or kalahati lang, half-truth, kumbaga. Or sabi nga iba, almost true. Kailangan natin makita at malaman ano ba talaga ang paraan para makilala ko ang Diyos. And the Bible is no stranger to that. Ang Bible ang pinaka mabisa at talagang proven na for thousands of years para makilala natin ang Diyos. Especially para sa atin na naniniwala sa Biblia. Wow, God bless you guys. At ngayon, ikaw man ay kabataan, you have something para matutunan dito. I tell you, nanay ka, tatay ka, business person ka. Well, in this podcast, you will learn to look at your business, your studies, your family, the things you want to do in the perspective of knowing God. Okay? Now, this is the new concept. The best way to know God is to love God. In Tagalog, ang pinakamabisang paraan para makilala ang Diyos ay ang mahalin ang Diyos. Believe me, totoo po ito. The Bible speaks about this. I'm not original dito. Ang Bible ang original po dito. There's a passage in the Bible na gusto kong basahin po sa inyo. I'm reading from 1 John chapter 4, verse 7 and onwards. Sabi dito,
Beloved, let us love one another, for love is from God. Whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Okay, basahin ko po sa Filipino Standard Version, 1 John chapter 4, verse 7 and onwards. Mga minamahal, ibigin natin ang isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sino mang umiibig ay anak ng Diyos at nakikilala niya ang Diyos. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakikilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa ganitong paraan, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinugo ng Diyos sa sanlibutan ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ganito ipinamalas ang pag-ibig. Hindi dahil inibig natin ang Diyos, kundi Siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak bilang alay para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamong lubos tayong iniibig ng Diyos, dapat din nating ibigin ang isa't isa. Walang sino man nakakita sa Diyos, ngunit kung iniibig natin ang isa't isa, mananatili ang Diyos sa atin at nagiging ganap sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Let me repeat yung phrase na ito. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig is in 1 John 4:7. Now, love is a character of God. Karakter ng Diyos yan. Ang pag-ibig ay bahagi ng Diyos. God is love. Love is not God, but God is love. Love is the character of God. At ang katotohanan dito, mga kapatid, hindi mo pwedeng hindi asahan ang Diyos na hindi ka mahalin. Hindi mo kailangan turuan ng Diyos na mahalin ka. Hindi mo rin kailangan gumawa ng mabuti para mahalin ka ng Diyos. Masama ka pa, sinungaling ka pa, at ako din, kasama ako doon, mahal na tayo ng Diyos. Wala ka pang ginagawang mabuti, mahal ka na ng Diyos. Kasi bakit? Karakter ng Diyos yun eh. Ang Diyos ay mapagmahal. Now, misa sa buhay natin, tinuruan tayo ng mga nakakatanda sa atin na, wag mong gawin yan, magagalit si Lord. So anong tumanim sa isip natin? Magagalitin ang Diyos. Pero less ang katotohanan na sinasabi sa atin na, mahal ka ng Diyos, kaya magpapatawarin ka, ikaw ay bibigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Very limited yung ganong katotohanan, mga kapatid. And true, hindi masyado nagsalita. Maybe ang mga tao sa paligid natin, but there are people who made us feel the love of God through their lives. Okay? Ang isang tao na umiibig ay nakikibahagi siya sa karakter ng Diyos. No, hindi ko sinasabing umiibig na dumadami ang boyfriend at ang girlfriend. Ibang pag-ibig yan. Okay? Minsan hindi na pag-ibig yan. Minsan hindi na love iyan. Yan ay lust na. Ang tinutukoy ko ay yung agape love ng Diyos. God is love. He loved us unconditionally. Ang Diyos ay umibig sa atin kahit hindi tayo kaibig-ibig at nagbigay siya ng panahon sa atin para mahalin ka. Kailangan mong malaman ang best way to love God para magkaroon ng resultang maganda sa buhay mo. I tell you, babaguhin ng pag-ibig ng Diyos ang buhay mo, ang buhay ko, buhay nating lahat. And listen here. Here's the second thing. Only through engaging with God, through His love, will be able to know who really God is. Kumbaga, kung gusto mong manood o gusto mong makinig sa radyo na sa ganitong station, kailangan kunin mo ang kanyang
radio wave. Kung yan ay Christian station, okay, ang 702 DZAS. Wow, highly promote that station. Maganda makinig dyan, lalo sa mga counselings. Okay? So, kailangan mo i-dial or i-tune ang iyong radyo, AM station, sa 702 kilohertz. Pag iniba mo ang radio wave, hindi mo na siya mapakinggan kasi iba na yun eh. Si Lord, imagine mo si Lord ay may AM station or FM station or channel, kung TV ang pinag-uusapan, meron siyang fixed na channel. Meron siyang fixed na station. And the station is love. Hindi mo pwedeng makilala ang Diyos apart from His love. May mga tao, sadly, ang encounter sa Diyos ay hatred. Not because God hates him, but there are people who didn't love that person, and it reflected on how that person imagined God. Pagka malupit ang sitwasyon natin, malupit ang mundo natin, may mga malupit na tao sa atin, sometimes we cannot imagine the love of God. At katulad ng lagi natin pinag-usapan, we cannot give love to other people because we ourselves have not received love. Lagi tayong duda. Maaring gusto mong gumawa ng mabuti sa kapwa mo, pero there's no motivation. There's no inspiration. There's no connection. Why? Because there's no God. Or nakakagawa ka ng mabuti, nakakagawa ka ng masasayang mga bagay with other people, pero limited. Kumbaga, ang daling maubos. Kasi bakit? You're loving people with the love you have na limited lang. Sa'yo nga lang, kulang pa eh. Ibibigay mo pa? What I want to say sa ating lahat is this. Kailangan mo ma-encounter ang pag-ibig ng Diyos. At ang sabi ng verses na binasa natin kanina, okay, mahaba iyon, pero I'd like to focus on some few details lang. Okay? Pero I will stick to this one phrase. God is love. Yung Diyos, ang kanyang station is love. Kaya nga, alam natin yung verse na John 3:16, di ba? Sabi doon, for God so loved the world, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. God did not send His Son to condemn the world. He sent His Son to save the world. At ang motivation ng Diyos is His character of love. Imagine this. Ang family namin noon, nung ako ay college, nagkaroon kami ng cellphone. Pero hindi yung cellphone na smartphone na kahawak natin ngayon. Yun ay parang mobile phone na mayroon pang housing, Motorola ang brand niya. May malaki siyang housing na parang size ng kahon ng sapatos. And then may wire iyon para papunta doon sa handset, doon ka magsasalita, doon ka makikinig. Pero wireless siya dahil kukonekta na siya sa cell technology. Okay? So hindi siya yung landline na hindi mo madadala. Pwede mo siyang bitbitin, lagay sa kotse mo, dali mo siya somewhere, nasa ilog ka. Basta may signal ka, you can contact other people. Pero bulky siya kumpara sa ano natin ngayon. Now, I tried contacting other people. Yung classmate ko nung college ako, gamit yon. I used that cellphone para tawagan yung mga classmate ko na may landline. At nakausap ko sila. Oh, sabi nila, kala ko ba walang phone pa dyan sa lugar nyo? Sabi ko, hindi, bumili ang tatay ko ng cellphone. Okay? Mobile phone, medyo malaki. Sabi niya, talaga, ganun. So, nagkwentuhan kami, yun. After a month, lumabas ang bill. Halos sampalin ako ng nanay ko. Okay? Pero what do I mean to say? Nung nagkaroon kami ng mobile phone na yun, kahit na low-tech pa yan, that was in the early 90s. Nakausap ko yung mga classmate ko, yung mga kaibigan ko. At may time pa nga, tumatawag ako sa bahay ng mga classmate ko papunta sa amin. At yun, nagalit sa aking classmate ko dahil na yung kanilang bill ay lumaki. Hindi ko alam. Pero, setting aside that, I began to connect with people through the cell technology. Basta alam ko lang yung number ng tao, landline yan o cellphone din, kaya kong kumonekta. At yun ang isa sa mga maganda experience ko nung college ako. Wow! Okay, wala pang landline sa lugar namin noon pero meron kami. Okay? At nakakatuwa, I began to connect with people through the cell technology. Now, imagine natin, imagine niyo to,
Ang technology na pwede ka kumonekta sa Diyos is not cellphone. Of course, you know that. Ang technology na yon is not cell technology, but love technology. At sino ang unang nag-initiate? It's not you. It's not me. It's God. Ang sabi nga dito, in this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Alam ng Diyos na problemado ka sa kasalanan. Ako din. May mga burdens tayo sa buhay. May mga kakulangan sa pera na naimbyer na tayo. Apektado ang mga relationships natin. Apektado minsan ang ating family. Apektado ang ating kabuhayan. Okay? Maaring in a way ay meron tayong mga bagay-bagay sa buhay natin, material things. Pero hindi natin masyadong na-enjoy because of the burdens in our lives. Amen? What I mean to say, ngayong araw na ito, ay ito. What is the best way to know God? The best way to know God is through His love. We can better know God as we interact in love. Kumbaga, it's the way to engage with God. Kailangan mo ng pag-ibig. At alam nyo, minsan kung magiging honest tayo, parang ihirap unawaan nito. Kasi all we know about love is that opposite gender na love. That's eros love. Minsan, pag-ibig sa ating kamag-anak, that's brotherly love. Okay? Pero may agape love na tinatawag ang Bible na it's the way to connect with God. God gives us His agape love. At inoffer niya ito through Jesus Christ. And when we believe in Jesus Christ, listen here, when you begin to believe in Jesus Christ at nagiging totoo si Jesus Christ sa'yo through the stories in the Bible, alam mo siya ay pinanganak, nabuhay ng banal, namatay at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. You begin to imagine this story at yung puso mo ngayon ay naliliwanagan ng pag-ibig ng Diyos. It's through Jesus Christ that God's love flow. We engage with God through Jesus, through the love of Christ. Gets nyo ako mga kapatid? And ito pang isa, dugtong nyo to. We engage with God through love. We can better know God as we interact in love. And we can better know God then as we interact with people whom God created. Minsan sasabihin natin, mahal ko ang Diyos pero yung kapwa ko hindi ko mamahal eh. Yung ugali niya eh. Parang ganun. Let's look at it this way. Para matest mo na totoong mahal mo ang Diyos, God will send you difficult people. And sometimes, that difficult person ay yung nakikita mo sa salamin. Try mo manalamin ngayon. Sino nakikita mo? Yeah. Minsan yung tao na yon, ang difficult person. Ang sabi ng Bible, whoever loves has been born of God and knows God. Pwede mong mapatunayan na kilala mo na ang Diyos kung kaya mong mahalin even ang pinakamahirap mahalin na tao sa paligid mo. Gets nyo mga kapatid? It's that love. No, hindi ko sasabihin yung pangungonsinte. Ang ibig ko lang sabihin is, when you connect with God, you connect with people. And when you connect with people, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. At habang every now and then, kukonek ka sa tao, and then kukonek ka sa Diyos. Every now and then, may difficulty sa buhay mo, ugali ng ibang tao. Pero nababago ka kung paano ka makitungo sa tao because of the way you receive God's love. Listen here, kapatid. It's not religion that will make you know God. Religion has limitations. The love of God is the best standard. The love of God is the best tool, kasangkapan, para malaman mo na totoo mong mahal ang Diyos. Elsewhere sa Bible ang sinabi, paano mo sasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung tao na nakikita mo ay hindi mo mamahal?
Here's my question. Nahihirapan ka mo kumonekta sa mga tao? May mga ugali ka ba na hindi mo na nagiging hadlang para maging masaya ka? Meron ka bang pananaw sa buhay na minsan hindi nakakatulong para maunawaan mo ang sitwasyon? Naasar ka na ba sa sarili mo? Or parang tipong sabihin na natin na parang nakukulitan ka ng sarili mo? Well, hear this. Ang pag-ibig ng Diyos ang magbabago sa'yo. Ulitin ko na, only through engaging with God, through His love, we'll be able to know who really God is. We can better know God as we interact with God, as we interact then with people whom God loves. And hear this, all negativities in the world are avenues to express God's love. Kung meron kang difficult situation, there are difficult people around you, pagkakataon mo yan to show love. Okay? At doon mo titest kung talagang mahal mo ang Diyos. Kung talagang mahal mo ang Diyos, aayusin mo ang mga relationships sa paligid mo. Gets mo, mga kapatid? Gets natin? Ulitin ko. Kung talagang mahal mo ang Diyos, here's the best test. Aayusin mo sa tulong ng Diyos ang mga relationships mo sa paligid. All the negativities in the world are avenues or paraan para i-express mo ang pag-ibig ng Diyos on that situation given na tumanggap ka ng pag-ibig sa Diyos. Pero if you cannot give love, then maybe you have not received love. Gets? People are changed with love, not by fear. And God's love in our hearts is a great motivator. Motivation comes inside of you. Kung ikaw ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, you can give love. Hindi mo iiwasan ang sitwasyon. Haharapin mo ang sitwasyon ng buhay mo. Titingin ka sa salamin and you will tell that person in the mirror, hey, God loves you. Don't condemn yourself. Receive God's love and let God's love change your situation. Nauunawaan niyo po ako, kapatid? Only the love of God can change your situation. I tell you, diyan nasusubok ang pagiging relihiyoso natin. Hindi sa pagalingan ng panalangin, hindi sa pagalingan ng salita, kundi kung papaano mo inihahayag ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao because you know God. The best way to know God is through His love. And once you receive love, you can give love. Challenge your mindset with the truth that God is love. God bless you, kapatid. I hope this message has energized your life. This is Gene Estrabon. God bless you for listening. Until next time.